Magandang araw po sa inyong lahat mga karabinatan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at ito nga mga karabinatan, Pastor Apollo Kibuloy, Senator Hontiveros nag-init sa mga kondisyon ni Pastor. Nako, grabe, magugulat kayo dito. Yan po ang ating alamin. Mula po rito kay Kabayan News PH, yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Kabayan News PH. Yan, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, bago natin simulan na panoorin at bigyan ng reaksyon, no, ang balitang ito. Basahin po muna natin yung ilan po, mga random comments ng ging balitang ito. Ito po. Ito. Paano yung PhilHealth Hontiveros na kinakasangkutan to, no? Kinasangkutan mo. Kinalimutan na lang. Nako. Yan. Dadalo pa yan. Dadalo para pahiyain yung tao. Ha ha ha. Sa korte na lang yan, huwag mo nang ipilit Hontiveros. Naku, marami talagang nag-suggest no, na sa korte na lang. Pero si Senator Riz Hontiveros talagang nagigil dito kay Pastor Apollo Kibuloy na talagang magkaharapan sila. Di ba? Pwede naman siya pumunta sa korte kung gusto niya, di ba? Magkita sila doon. Ito, guilty siya. Para sinungaling Senate Hontiveros ayaw tanggapin mga request ni Pastor. It means talagang gawa-gawa istorya ito. Yan mga karibin natin, sinasabi niya po na sinungaling itong si Senator Riz Hontiveros sapagkat ayaw niyang tanggapin yung mga kondisyones na binibigay hinihingi, no? Nire-request ni Pastor Apollo Kibuloy. Ibig sabihin, sabi niya gawa-gawa nga lang daw, no? Yung istorya. Well, hindi po natin alam. Pero makikita mo naman nakatakip po yung mga mukha ng kanyang mga witness at hindi pa mga totoong pangalan yung binibigay. Kung ikaw si Pastor Apollo Kibuloy, a-attend ka pa ba? Yung magtuturo sa'yo na ikaw talaga yung may principal na may kasalanan, di ba? Nakatakip ang mukha, aba, malaking insulto yun, di ba? Paktay ka, virus, nako. Reza Pulburon, nako, hindi na lang pala si Pulburon, pati si Reza Pulburon na rin ang tawag nila, no? Nangangamoy ang kanyang kipay, umusok, ha, nako, anong kipay? Yan ha, dahil sa mga 17 na kondisyon, ginawang katatawanan si Senator Riza Hontiveros, nako. Delikado na pag sa inyo ibalin ang property ni Pastor, oo nga. Pag napunta yan kay Riz Hontiveros, pag napunta yan sa di ba? Baka hati-hati Alam na pala niya 10 utos ng Diyos. Nako. So yan mga karibin natin ha. Yan po yung mga naging komento. Napakarami po ng comment. Pero eto, basa pa po tayo ng ilan. Yun pong 10 utos ng Diyos ay huwag kang makiapid sa sa asawa ng iba. Nako. Sa hindi mo asawa kasama po yan. Paano si Senator Riz Hontiveros? Nako. Yan mga karibin natin. Ito, talaga panoorin po natin yung video ito para at least malaman po natin ang kabuuan ng balitang ito. Ito na po. Sige, pupunta ako sa hearing. Pero sa 17 kondisyon. First time ko makabalita ng ganito, sa totoo lang. Dinaig pa ni Pastor Kibuloy ang 10 utos ng Diyos. Mga kabayan, so nakita niyo po yung itsura ni dito ni parang kakaiba, no? Yung itsura dito ni Senator Riz Hontiveros. Parang napaka smooth, 'di ba? Napaka inosente. Panoorin po natin. tila nagiinit na sa galit itong si Senador Riz Hontiveros matapos ang kanyang preskon kahapon kung saan ay sinabi niya na may 17 kondisyon itong si Pastor Kibuloy para lumitaw at pumunta sa Senado. Sabi ni Hontiveros, hindi ang Senado ang mag-a-adjust para sa kanya.
bakit ang Senado ang mag-a-adjust sa kanya? The Senate will not bend its rules and procedures for you, Pastor Quiboloy. Samantala, agad namang sinagot ng kampo ni Quiboloy itong si Hontiveros at pinasinungalingan ang kanyang mga pahayag. Sabi ni Atty. Topacio, ang abogado ni Quiboloy, katang isip lang ni Hontiveros ang kanyang mga ibinunyag na may 17 kondisyon ang kanyang kliyente para magtungo sa Senado. We emphatically, categorically, and vehemently deny that. Ano na naman yan, katang-isip na naman ni Rito Ontiveros yan. As far as I'm concerned, as a member of Pastor Apollo Quiboloy's legal team, no such demands were made or are being imposed upon the Senate, specifically the Committee of Senator Rito Ontiveros, with respect to the appearance of Pastor Quiboloy before the Senate. Nang tanungin naman ng isang reporter itong si Hontiveros kung saan niya nakuha ang impormasyon, sabi ng senadora sa isang social media lang at wala pa naman itong kumpirmasyon. Halatang marites talaga itong Senator Risa Hontiveros, no? Hindi pa pala ipinasa sa kanila, no? Sa social media lang nakuha. Oh, tingnan nyo na. Kayo, tinitira nyo yung mga vloggers na na kumukuha lang ng impormasyon sa social media. Social media, yan. Pero kayo rin pala, no? O yan, napapasok tuloy kayo sa mga advance kasi mag-isip si Senator Risa Hontiveros eh. Akala niya yung nakapost doon, yun na nga. Talaga naman, no? Ma'am, good morning. Morning. Ma'am, ano lang, can you mention some of that 17 conditions kung nakarating sa inyo po? Nakita ko lang po sa social media nila eh. Opo. Opo. Wala pa namang official na communication sila tungkol sa mga iyon or ilan or isa sa mga iyon. Sana nga hindi totoo eh. O, so yan mga karibin natin ha. O, siya mismo nagsasabi na hindi pa, di ba? Sana nga sabi niya, hindi totoo eh. Ibig sabihin, it's not a formal, di ba? Hindi pa yun ang formal na sulat na ipinapasa sana sa kanila. O, ibig sabihin mga karibin natin, na walang dapat pag-usapan dyan, di ba? Marites talaga eh. Kaya lang, pinamumudmud talaga nila. Samantala, nang tanungin naman ang senadora kaugnay sa pagkakatalaga ni dating Pangulong Duterte bilang property administrator ni Quiboloy, sagot ng senadora, naghahanda lang ang pastor sa kanyang pagtakas para maiwasan ang mga akusasyon at paratang sa kanya sa napakaraming kaso. Magkasosyo sila sa pagmamayari kung hindi man sa pagnenegosyo. Ganon kataas, kalaki ang pagtitiwala at pagsasakabay ni Quiboloy kay Duterte sa kanyang mga ali-alian. May kasabihan pa nga, di ba? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. So yan mga karibin natin ha. Tell me who your friends are and I tell you who you are. O sino po ba? Sino po ba yung mga kaibigan ni Senator Risa Hontiveros? Ha? Palagi ko, mga kaliwa yata eh. Di ba? At ito pa pwede bang kasuhan ito, ha? Kasuhan itong Senator Risa Hontiveros kung, di ba sa kanyang mga akusasyon kung napatunayang hindi talaga totoo. Di ba? Para naman mabigyan po ito ng leksyon. Para sa susunod, mga karibon natin, talagang yung dadalhin na lang ng mga kaso or mga issue, no, dapat pag-usapan dyan sa Senado, yung mga talagang may kapupulutan talaga eh, di ba? May magagawang batas, di ba? Hindi tulad dito. No, na puro hangin lang pala. Oh. Talaga mukhang pinupolitika nga lang ni Senator Risa Hontiveros ang isyung ito. Lalong kumakalat yung haka-haka na naghahanda siya, si Quiboloy, na tumakas dito sa Pilipinas. Sinagot din ni Hontiveros ang media kaugnay sa kahilingan ni Senadora Robin Padilla na ipahinto na ang pag-iimbestiga kay Quiboloy dahil naiakyat na ito sa korte. May mga precedents sa ating korte at kahit dito sa Senado na kahit mayroon ng
umaandar na kaso o nahain na mga kaso ang executive sa judiciary ay nagpatuloy pa rin ang mga pagdinig dito sa Senado. At ito po ay nagsalita rin tungkol dito ang Korte Suprema dahil importante ang mga kaso sa judiciary at kasing importante ang mga investigasyon in aid of legislation dito sa Senado. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? So yan mga karibin natin, in aid of legislation. So sana lang naman, di ba? May mapala tayo rito sa ginagawa. Kasi sayang po yung pera ng taong bayan kapag wala pong nagawang batas si Senator Risa Hontiveros dito sa kanyang ginagawang investigasyon. Di ba? Ano ang mapapala natin sa mga nakatakip ang mukha na mga witness? Mga alias lang ang ginagamit at hindi mga totoong pangalan. No? At nanumpa pa na hindi magsisinungaling pero hindi naman totoong pangalan ang ginagamit talaga naman. Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe. Yan mga karibin natin, subscribe na po kayo. Pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ngayon lang ako nakaranas na mayroong inimbita 2 beses, sinabina na ng Senado, tapos ang sagot ay paunlakan ko pero ito ang mga kondisyon ko. May kondisyon. Tapos 17. Sabi ko nga, dinaig pa yung 10 utos ng Diyos. Out of this world kung ilarawan ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros ang kumakalat ngayon sa social media na umano'y 17 kondisyon ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC Leader Apollo Kibuloy bago humarap sa Senado. Isa dito ay dapat umanong tanggalin ang takip sa muka ng mga testigong haharap sa pagdinig at isa publiko ang kanilang pagkakakilanlan. Wala rin umanong dapat time limit sa pagtanong ni Kibuloy at pagsagot sa mga tanong. Kabilang pa sa kanya umanong hinihingi ay ang sagutin umano ng opisina ni Senator Hontiveros ang lahat ng gastusin ni Kibuloy sa pagdalo sa investigasyon, gaya ng private jet flight at parking sa NAIA, pagkain na naaayon sa kanyang dietary requirements at accommodation fees sa 5-star hotel. So wow, kukulangin pa talaga yung pinalimos niya sa mga tao niya para sa jet fuel. Hindi lang 4-star, 3-star, 2-star, 1-star, 5-star hotel. Magastos po ang resource person natin. Wala pa namang official na communication sila tungkol sa mga iyon or ilan or isa sa mga iyon. Sana nga hindi totoo Kaya lang, pinamumulpo talaga nila. Pag may ipinatawag na pumunta sa hearing, ang isasagot ay, sige, pupunta ako sa hearing, pero sa 17 kondisyon. First time ko makabalita ng ganito, sa totoo lang. Dinaig pa ni Pastor Kibuloy ang 10 utos ng Diyos. At ang masasabi ko lang dyan, bakit ang Senado ang mag-a-adjust sa kanya? The Senate will not bend its rules and procedures for you, Pastor Kibuloy. Even if you are, as you say, a self-appointed son of God. Hindi kami para utusan mo. You will not mock the system of checks and balances during our watch. And this is not up for debate. Imbes na pinanindigan sana ni Kibuloy ang pag-astang hambog, nagpakita na lang sana siya sa Senado at nagbigay ng statement on record ukol sa mga bintang laban sa kanya. Napakarami na niyang sinayang na oras at pagkakataon. Never kong tatawagin ang anumang trabaho ng kapwa-senador na pagsayang ng oras o suntok sa buwan. At higit pa doon, masisigurado ko po sa inyo na ang trabaho ng komite, alang-alang sa mga babae at menor de edad na biktima at victim survivors ni Pastor Kibuloy, yan ang lalong hindi pagsayang ng oras. Yan ang lalong hindi pagsuntok sa buwan. At may napatunayan na ang Senado, ang iba't ibang komite namin sa ganyang aspeto, na sa simula parang napakahirap makapagsalita ng victim survivors. Parang napakahirap makakuha sila ng hustisya. Ngunit sa kasaysayan ng Senado,
ilang beses nang napatunayan na oo, ang aming mga investigasyon in aid of legislation ay naging daan para dyan sa mismong katotohanan at katarungan at naging daan din para palalong pagandahin at palakasin ang ating mga batas. Pero is there any chance, even a slim chance, na magbago yung posisyon nyo dahil sabi ni Senator Robin parang pagsayang daw ng resources ng gobyerno yung Senate hearings at hayaan na lamang daw sa judiciary? May mga precedents sa ating korte at kahit dito sa Senado na kahit mayroon ng umaandar na kaso o nahain na mga kaso, ang executive sa judiciary ay nagpatuloy pa rin ang mga pagdinig dito sa Senado. At ito po ay nagsalita rin tungkol dito ang Korte Suprema dahil importante ang mga kaso sa judiciary at kasing importante ang mga investigasyon in aid of legislation dito sa Senado. Ni isa ay mas importante sa isa. At kung interesado kayo ay pwede ko ring ibahagi sa inyo yung mga precedents, no? Tungkol po dito. Sa Korte Suprema, sa iba't ibang mga komite dito sa Senado, kabilang na ang Blue Ribbon Committee. Good morning. Morning. Ma'am, ano lang, can you mention some of that 17 conditions? Yan mga karibin natin, paulit-ulit na lang po yung 17 conditions, pero sinasabi naman po ni Atty. Topacio, nakatang isip lang po yan ni Senator Risa Hontiveros kasi wala naman silang pinapasang ganun, no? Nga nag-post lang pala sa social media. Ibig sabihin, it's not a formal letter or something na formal communication sa kanila na ganun nga ang gawin, di ba? So, assuming lang talaga ito at marites na din, no? Itong si Senator Risa Hontiveros. Well, anyway, mga karibin natin, lahat naman tayo may kanya-kanyang opinion at reaksyon. Comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa naging balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan,